Muli, magandang umaga po sa ating lahat. Good morning. Open your Bibles to stay in 1 Timothy chapter 1. We're going to look at verses 1 to 7 sa ating pong time together. It's a new sermon series on the New Testament. At sa gabi, we are looking at the Old Testament, Jonah. Mamayang gabi naman din po yun. Ano po? And we thank God na binibigyan po tayo ng pagkakataon ng Panginoon to always look at God's Word sa Kanya pong iglesia. No? Even in our growth groups, we thank God na most of the growth groups are in 1 Peter. No? At kahit na hindi kayo part ng, halimbawa, kung kayo ay nasa women, tapos kung kayo ay nasa young couples, we can talk about 1 Peter kasi sabay-sabay natin siyang walk through bilang isang iglesia. And hindi ba timing of 1 Peter? That the church during the early century is suffering for the sake of Christ. And we may not have the same suffering na kanila pong nararanasan sa Philippines, but with the ongoing crisis sa maraming mga bagay, for the sake of Christ, He has also called us to suffer. Ano po? And maganda rin po na as we continue to build a healthy church, na ang ating pong pundasyon ay ang Kanyang salita, hindi po ang salita ng inyong pastor, hindi po ang salita ni Numan, pero ang salita ng Panginoong Jesus. So I'm excited to walk through 1 Timothy. Maaari pong this will be our series in the morning hanggang matapos ang taong ito. We'll see. Parang haba, no? We'll see. We'll see until the Lord, until the Lord comes. No? The title of the message this morning is The Charge to Guard the Truth. The charge to guard the truth. Ang mga soldiers po, once they are deployed sa kanilang mga posts, they are deployed with a specific instruction. At mga instructions pong ito are given from their commander to guard their place at all costs. They guard because they understand na at any time kapag sila po ay hindi alert, they are not watching their post, anytime the enemy can penetrate yung kanila pong camp. And the way for them to advance at makonquer yung susunod pa na ilang mga places is to always move forward. Now, as they guard po yung kanila pong place, they can take shifts, but the goal is to guard and defend it at all costs, even if it will cost ang kanila pong mga buhay. Infinitely more, God's church has called soldiers sa kanya pong iglesia. Tingnan niyo po ang inyong katabi, mukha po bang sundalo yan? Now, I'm not referring kung siya po'y makakapasa sa PNP. I am talking about isa po sa mga metaphors and imagery na ginagamit ni Apostol Pablo sa New Testament kapag binabanggit niya ang isang mananampalataya is that you are a soldier. Which means, we take orders from our Commander-in-Chief, Jesus Christ, hindi kanino man, at sa pakikinig at pagsunod po natin sa kanyang salita, soldiers, as always, must be ready. You must be ready. At bilang pong isang local church, kailangan tayong patuloy na makinig at sumunod po sa kanyang salita at laging maging handa. Pakisabi po sa inyong katabi, maging handa. Maging handa to guard the truth. Bakit? Dahil ang ating pong iglesia is the church of the living God. It is the church of the living God. Tingnan po natin ang ilang brief introduction for 1 Timothy. At tingnan din natin yung spiritual situation sa panahon ni Timothy. Ang 1 Timothy po ay kasama ng 2 Timothy at Titus at kilala bilang Paul's pastoral epistles. Ibig sabihin, si Apostol Pablo ay nagbigay po ng mga direct
pastoral duties for Timothy and Titus to guard the good deposit of the gospel of God's word. During this time, hindi pa kumpleto yung Bible because it is still being written. So ibig sabihin, yung apostles' teachings were considered as the authoritative word ng ating Panginoong Diyos. No? And from Macedonia, sinulat ni Apostol Pablo ang 1 Timothy, giving Timothy further po instructions so that he can carry out yung kanya pong pagiging shepherd / elder / pastor. Ibig sabihin, bago umalis si Apostol Pablo sa Ephesus where he stayed for 3 years, they commissioned or affirmed and confirmed si Timothy as one of the elders. Now, ano po yung spiritual situation ng Ephesus? Now, alam naman po natin na ang Roman Empire reigned many centuries at nandoon mismo ang mga Christians situated. Ang Ephesus ay kilala bilang isa sa mga trading marks ng Roman Empire. And you just imagine yung paganism, yung worldliness na meron po sa mundong ito. Sinasabi ng history na lumaganap yung Artemis worship or you see Diana. No? Yung Temple of Artemis po is considered as one of the wonders of the ancient world. And sinasabi na ito po yung isang cult exerted with immense pressure para po mag-confirm ang lahat ng Christians kung ano po ang ginagawa ng Roman Empire. Now, yung si Artemis or si Diana ay isa pong goddess na sinasamba in terms of fertility and at the same time for provision. Kumakalat din yung occultism. Yung bayan po ng Ephesus ay notorious sa mga mangkukulam, sa mga albularyo. Ano? Talamak po dito yung mga witchcraft, mga sorcery, exorcisms, as seen po sa Acts chapter 19. Kaya naman, malaki yung ginawa ng Panginoon through the ministry ng Apostol Pablo kasi nung siya po ay nag-preach ng gospel, ang nangyari is the Lord turned ang kanilang mga puso. No, the people of Ephesus, lahat ng mga leader ng occultism ang ginawa, kinuha nila yung kanilang book of magic, lahat ng mga gamit for sorcery, at ginawang bonfire. Just to say na sila ngayon ay sumusunod na kay Kristo. But still, meron pa rin ganun pong mga bagay na nangyayari. Dumami din ang mga false teachers and heresy. That's why Timothy was sent or asked to stay sa Ephesus. Meron ding impact of wealth and corruption. That's why towards the end ng 1 Timothy sa chapter 6, babalaan ni Apostol Pablo sa Timothy na huwag mahumaling sa pera, huwag mahumaling sa kayamanan, huwag mahumaling sa wealth. Be content. Ganun na sasabihin ni Apostol Pablo because that's what's happening in the culture. At habang ang lahat ng mga bagay po ito nangyayari, meron ding disunity over false teaching. Despite na ito ay ni-start ni Apostol Pablo, established elders, they were struggling po with internal conflict dahil ang mga false teachers ay wala sa labas ng iglesia. They are inside. They are inside. 1 Timothy chapter 2, verse 14 to 15, ito po yung purpose ng letter. If we're going to summarize, I hope to come to you soon, but I am writing these things to you, that if I delay, you may know how one ought to behave in the household of God, which is the church of the living God. Doon po natin kinuha yung theme ng ating series, a pillar and buttress of the truth. So ito po yung summary ng 6 chapters ng 1 Timothy. At kinakailangan itong sabihin ni Apostol Pablo kasi maaaring hindi na siya makabalik. Medyo dramatic na yung kanilang naranasang pagpapaalam sa Ephesus sa Acts chapter 20.
At ngayon na siya'y nasa Macedonia, Northern Greece currently, maaaring siya po ay naggagawa pa ng church planting activity. At narinig niya ang lahat ng mga bagay na ito, and now he has written 1 Timothy. Meron pong 6 na chapters ng 1 Timothy. Pasadahan lang natin sandali, ano po ang nilalaman ng mga chapters pong ito. Chapter 1 talks about the charge to false teachers and embracing sound doctrine. Chapter 2 is instructions concerning the church, especially on corporate worship, especially on gatherings. Chapter 3, qualifications for leaders, for elders and for deacons. Chapter 4, description of a false and true teachers. Chapter 5, pastoral responsibilities sa loob po ng iglesia. And chapter 6, the character of an under shepherd or elder. One main truth, yung gusto natin tignan, hindi sa 6 na chapters, pero in verses 1 to 7 lamang po. In chapter 1, the church must guard the truth of the gospel at all costs. The church must guard the truth of the gospel at all costs. In verses 1 to 2, we're going to see the foundation of the charge. In verses 3 to 7, we're going to see the urgency of the charge. And in verses 5 to 7, 3 to 4, should I say. 3 to 4 is the urgency of the charge. 5 to 7 is the purpose of the charge. Okay po? Soldiers, ready? Parang hindi ready Ulitin ko. Soldiers, ready? Ready. Okay. Nalimutan ko pala yung aking, kaya medyo nalalabo ng konti. But anyways, I can still see you from here. Okay. Look at verses 1 and 2. The foundation of the charge. Now, yung panimula pong sulat ni Apostol Pablo ay isang customary greeting na kanya pong ginagawa para ipakilala na ito'y personal niya pong isinulat mula sa kanyang puso at para ipakilala kung sino po yung recipient. But please understand mga kapatid that this is not just an ordinary greeting. Ito po'y pagpapaalala ni Pablo kung ano ang foundation ng katotohanan at saan nagmumula yung kanyang charge. In verse 1, makikita po natin that Paul is living under God's authority. Tingnan niyo po ang sabi ni Apostol Pablo, Paul, an apostle of Jesus Christ, by command of God, our Savior, and of Christ Jesus, our hope. Inilarawan po ni Pablo ang kanyang sarili as a what? As an apostle. Now, different po ito, ang sulat na ito, sa Philippians, kasi ang panimula niyang introduction sa kanyang sarili as servant of Jesus Christ. Madalas, kapag po sinisimulan ni Apostol Pablo ang kanyang pagpapakilala sa kanyang mga sulat with an apostle, ibig sabihin, meron pong false teaching that is taking place in the church. Which means he needs to defend his apostleship kasi ginagawa ng mga false teachers, sisiraan nila si Paul so that yung message niya will be invalidated. Diba? So the false teachers place accusations kay Pablo. Na maraming sinasabi, self-imposed lang yan na apostle. Hindi niya man talaga niya nakasalumuhang Panginoong Yesus. So that yung mga kanyang shepherd during that time will believe, so hindi pala totoo yung mga sinabi niya sa atin. So that's why Paul inserts his apostleship. Kaya naman po, tingnan nyo, yung authority ni Pablo, kanino po nanggagaling? Of Jesus Christ. Siya po'y isang apostle not by self-appointment, but of Christ. Siya'y commanded by God. Hindi po siya sent by anyone else. He's commanded by God. To proclaim the good news to the nations, especially sa mga Gentiles. Kaya po ang kanyang mensahe ay patungkol po sa saving work ni Kristo that brings rescue and hope. Our Savior and of Christ Jesus, our hope. So, kaya mahalaga po yung
verse 1 for us to understand kung saan pupunta si Pablo sa letter pong ito. Paul was living under God's authority. Therefore, sa verse 1 pa lang, ini-exercise niya na yung kanyang authority. At kapag narinig ito ni Timothy at ng church in Ephesus, then they need to listen carefully. Now, take a look at verse 2. To Timothy, my true child in the faith. To Timothy, my true child in the faith. Now, ang pagbanggit po ni Paul kay Timothy bilang kanyang true child in the faith ay call of endearment. Pero kailangan din nating maintindihan that Paul is giving authority kay Timothy. Kasi ano sabi niya? My true child in the faith. Now, in 1 Timothy, makikita po natin yung godly character ng kanya pong disciple. Si Timothy is not just an ordinary disciple. Siya po ay tunay pong may godly character. Meron siyang saving faith. Ano ibig sabihin ng saving faith? Siya po'y regenerated follower ng ating Panginoong Jesus. Tinawag siya ni Paul na man of God at hinamon sa 1 Timothy to fight the good fight of faith. So, ibig sabihin, siya po'y tunay na kay Kristo. Therefore, he is a gospel partner. Isa rin pong character ni Timothy, meron siyang continuing obedience. Ano pa ibig sabihin nun? May mga pagkakataon na maaaring gusto niya nang umalis, kaya sabi niya sa verse 3, I urge you, stay in Ephesus. No? Hindi pa siya umaalis, pero maring narinig na ni Paul na baka gusto niya nang umalis dahil sa gulo na nangyayari sa church, pero he stayed. So meron siyang patuloy na pagsunod kay Kristo at kay Paul. Meron din po siyang humble service. No? Hindi po siya agad-agad na naging elder sa church. Nagpa-train siya, sumama siya kay Apostol Pablo sa kanyang, I believe, second and third missionary journey at to the point na iniwan siya sa Ephesus. At kakikitaan din si Timothy ng sound doctrine. Kasi ang laging sinasabi ni Apostol Pablo is that he will guard the good deposit. Ibig sabihin, tinanggap ito ni Timothy, and now meron siyang obligasyon to entrust it to others. And also, meron din siyang courageous conviction. Now, may mga pagkakataon na siya po'y may takot o maaring timid, pero siya rin po ay isang gospel fighter. Kung merong fireman, meron din pong gospel fighter. Diba? Ibig sabihin, gospel soldier. No? Kasi sumunod siya kay Apostol Pablo. Sumunod siya. To the point na after 30 years, siya po ay na-martyr sa Ephesus. Dahil tinayuan niya po ang kanyang pananampalataya, opposing the worship of the goddess Diana, at siya po ay naging halimbawa sa Church of Ephesus. At ang sabi ni Pablo, grace, mercy, and peace from God the Father and Christ Jesus our Lord. Mga kapatid, when the truth of the gospel reigns, God's grace, God's mercy, God's peace ay makikita rin po sa loob ng iglesia at sa buhay ng bawat mananampalataya. At ano po ang mangyayari kung hindi ang katotohanan ng Ebanghelyo at ang salita ng Diyos ang maghahari sa local church ng Ephesus? Ano ang mangyayari kung ang tao ang naghahari sa loob ng church? Ano ang mangyayari kung ang personal desires and interests ng tao ang maghahari sa loob ng church? The church will start to deteriorate. At yun yung nangyayari sa church in Ephesus. Ang magiging sentro ay ating mga sarili, walang biblical standards na masusunod, and we are not becoming the church of the living God. Pero si Timothy was given an authority to shepherd the church in Ephesus. Parang gustong sabihin ni Paul kay Timothy, Timothy, guard the truth of the gospel at all cost. Even life. Even if your life is at stake, do it.
Kahit nasiraan ka pa nila, kahit na yung reputasyon mo ang mawala, do it. Then in verses 3 to 7, we're going to see the urgency of the charge. Urgency. So we've seen the foundation of the charge. We're going to see the urgency. Now, sa tuwing ang salita po ng Diyos is planted in the local church, the enemy works to spread lies. Ano po ang bakit ginagawa ito ng enemy? Kasi kung meron ng maayos na trajectory ang iglesia, ayaw po yun ng kaaway. Hindi po siya masaya. Hindi pwedeng kayo lang ang masaya, CBC. Hindi pwede yun. No? So, kaya ang kaaway, no? Hindi po kagulat-gulat na isa sa mga ginagawang atake ng kaaway ay pagpapalaganap ng false doctrine or teaching with the church, within the church. Now, ang mga false teachers po kasama ng kanilang mga demonic na doctrine is at the core of the battle na pinagdadaanan po ng church throughout its history. Actually, simulan natin sa Genesis chapter 3. Hindi po ba sabi sa verse 1 that God, after He has created everything good, ano po ang makikita natin? A crafty serpent deceived Adam and Eve. Did God actually say? Yung pa lang. So hindi po kagulat-gulat na sa isang iglesia na iniwanan ni Apostol Pablo ay meron pong mga ganitong problema na darating. Ang Old Testament din po ay puno ng mga repeated condemnation sa mga false prophets na naging salot po sa bayan ng Israel. At bakit po kailangan silang i-condemn? Because God's people must be holy. At kapag meron pong false teaching, meron pong false behavior and attitude that is not congruent sa kanila pong ebanghelyong tinanggap. Now, bago tayo pumunta doon sa urgency ng charge, ano po ba yung mga biblical descriptions ng false teachers? Paano natin masasabi ng isang tao ay isang false teacher? Mahirap naman kasi bastang sabihin na false teacher. Di ba? Parang may nag-viral na ganyan. False teacher daw si ganito, pero hindi naman pala. Now, ang mga false teacher po biblically, sila yung mga deceitful workers, disguising themselves po as apostles of Christ. You can see po yung ilang mga verses in there. Sila'y mapaninlang who secretly introduce destructive heresies sa mga bago at mahihinang Kristiyano. Yung pong kanilang pinupuntirya. Yung mga church lang ng church, walang balak, maging kabahagi ng iglesia. Yan ang kanilang pinupuntirya. Yung mga hindi kabahagi ng growth group, yan ang kanilang pong pinupuntirya. Hindi po ako nagbibiro. Mamaya, I have a charge for you separately. I'm serious. Sila'y mga wolves in sheep's clothing. Sabi po ng ating Panginoong Yesus, be on guard against false prophets who come to you in sheep's clothing, but inwardly are ravaging wolves. So, kaya timely ang 1 Timothy, lalo na if you're building a healthy church. We need to be on guard. Now, ano po ginagamit ng Diyos na pang-counter sa mga false teaching? The truth of God's Word. The truth of God's Word. At sino pong ginagamit ng Diyos upang harapin ang mga false teachers? Hindi si Tulfo. God's leaders, kasama ang iglesia. God's leaders, kasama po ang buong iglesia. Kaya look at verse 3. As I urge you, when I was going to Macedonia, remain at Ephesus so that you may charge certain persons not to teach any different doctrine. The word urge means to beg, beseech, entreat, implore. Nais po ni Pablo na manatili si Timothy sa Ephesus habang siya ay nasa Macedonia, planting new churches, encouraging other believers. Kagaya na sabi natin kanina, perhaps nais na pong umalis ni Timothy sa church dahil ayaw niya ng conflict.
Maaring ganun. Pero po, mahalaga na manatili si Timothy sa Ephesus at magkaroon siya ng courage to execute the order with godly authority. Ginamit po ni Pablo yung salitang charge, which means to transmit a message, to order, or strongly command. Tandaan natin, ang salita at sulat ni Apostol Pablo bilang Apostle of Christ ay authoritative word sa panahon ni Timothy. So hindi dapat baliwalain ang words ni Paul. Timothy, ano po yung charge kay Timothy? It's not just to guard the truth, but to stop false teachers. To stop false teachers. Sabi ni Pablo, charge certain persons. Ibig sabihin, hindi lamang po sila isa, grupo sila in the church. Most likely, sila po yung pinapangunahan ng mga elders sa loob ng church. Now, bakit? Kasi sila po yung mga binigyan ng pagkakataon to teach sa loob ng church. At dahil nakarating po sa kaalaman ni Paul ang chaos at division na nangyari sa Church of Ephesus, may urgency po ang kanyang command. Dahil nauna na niyang sinaway sa verse 20 ng chapter 1 si Hymenaeus and Alexander. So, ibig sabihin, hindi pa rin sila tumitigil. At ang sabi ni Pablo, stop false teachers by what? Not to teach. Sabi sa verse 3, not to teach or instruct any different or strange doctrine. Now, tinawag siyang doctrine pero hindi siya consistent sa apostles' teaching. Ibig sabihin, hindi siya biblical. Ibig sabihin, hindi siya sound. Ibig sabihin, hindi siya godly. Huwag magturo itong mga false teachers ng mga doctrine na out of step in the gospel. Ang kanila pong mga turo ay kabaligtaran ng turo ni Pablo. Hindi po pasado sa kanilang teachings as standards ng Scripture. Matatandaan po natin sa Acts chapter 20 verse 28 to 30. Bago umalis si Pablo, nagbigay siya ng habilin sa mga elders ng Church of Ephesus. Ganito pong sabi niya, andito si Timothy during that time, pay careful attention to yourselves and to all the flock, in which the Holy Spirit has made you overseers to care for the church of God, which he obtained with his own blood. I know that after my departure, at pagkatapos ng kanyang pag-alis pa lang, fierce wolves will come in among you. So, nadidiscern na to ni Pablo. Not sparing the flock. Ibig sabihin, wala silang sasantuhin, they will do whatever they want. At susunod sila sa yapak ng demonyo. And from among your own selves, ibig sabihin, elders, will rise men speaking twisted things to draw away the disciples after them. See how crafty ang kaaway. See how seryoso din ang kaaway to stop the gospel sa church. Mga kapatid, ang tinuturo po ng mga false teachers ay mga kasamaang may pamahiin or superstitious beliefs o paniniwala na ginagawa nilang major yung topic sa loob ng church. Look at verse 4. Ano yung some of the strange doctrines? Nor to devote themselves to myths and endless genealogies which promote speculations. Ito yung mga fierce wolves. The false teachers devoted themselves sa mga myths. Ito po yung mga pamahiin or superstitious beliefs na pinaniwalaan ng ilang mga believers during that time na katotohanan. At sinasabi ng mga false teachers, kung hindi nyo ito paniniwalaan, kulang ang inyong kaligtasan. Halimbawa, yung ganitong mga pamahiin, itong Holy Week. Kapag sa Friday, hindi ka naligo ng 3 p.m., anong mangyayari? O, di ba? Tapos sabihan pa ng mga sa loob, walang maingay. Patay si Jesus.
Mga pamahiin niya na kinalakihan, no? Bawal kumain ng baboy, shucks. Pamahiin din yan eh. Di ba? Bawal kumain ng dugo. Pamahiin yun. So mga myths po yun. At siguro marami pa. Ayaw niyong maghinuko paggabi. Bukas ka na maghinuko. Di ba? Di ba? Yung mga nag-nails. Bukas na. Di ba yung mga ganyan? Yung sa mga, di ba? So yung mga ganun mga bagay, ipinasa sa atin, ay, ungan mo. Di ba? Tapos sinabi kasi ng mga lola at lolo, so tayo naman, susunod, kahit di natin chinek sa scripture. Now, ano pa yung ilang mga sinusunod ng false teachers? Endless genealogies. Now, hindi po masama na i-trace yung ating family roots. I think there's beauty on it. Pero sa panahon kasi ni Apostol Pablo, tinitrace nila, teka, kay Abraham ka ba? Kay ganito ka ba? Ikaw ba ay kay ganito? Ikaw ba ay kay Pedro? Ikaw ba ay kay John? Di ba? Kasi parang ganun, makikita mo, ay mas malapit ka, mas close ka sa mga apostles. Yung mga ganun ba? So, ibig sabihin, pag mas malapit ka sa kanila, mas malapit ka sa langit. Yeah, mas malakas ka kay Lord. Kaya ganito po yung iba. Ginagawa, okay, bakit, okay, now, I'm not saying it's wrong, pero bakit kadalasan sa loob ng church, ang thinking, mas malakas ang panalangin ng pastor? At hindi yung panalangin ng isang ordinaryo ding member na mayroong banal na spirito. Mga myths and endless genealogies. Now, I'm not saying wag po kayo lumapit sa akin for prayer. Please do. Inform me po. I would love to pray. Pero wag lang magkaroon ng hierarchy as if like, kapag pinag-pray kayo ng deacon ay mas mababa iyon kaysa pag pinag-pray kayo ng pastor. Wag po. Endless genealogies, hierarchies sa loob ng iglesia. No? Nakapagkasama niyo si pastor, parang nanginginig ka, kasama si pastor, nanginginig. Ano? Kaya tuloy, walang gusto sumabay sa akin, na halimbawa, pupunta ng WMU. Walang gusto sumabay. Kasi daw, hindi daw sila makakapagsalita kapag kasama ako sa kotse. Okay? Huwag kayong mag-alala, hindi naman po dumaan sa expressway. Pag sa expressway kasi may rule ako, huwag magsasalita. Kasi kailangan ko ng focus. Pero pwede po kayong sumabay. Huwag kayong matakot. Na parang feeling ninyo, ay, kasama natin si pastor. Huwag pong ganon. Mga pamahiin, mga bagay po na hindi, yan eh. Para bang kapag napapasok kayo pag, diba? Now, and ano po magiging resulta nun? Tingnan sabi ni Pablo, it promoted speculations. Usap-usapang hindi po healthy, hindi po makadiyos. Na sa halip na paglaanan natin ng pansin ay ang pag-iisip sa glories ng Panginoong Yesus ng gospel, ang inaatupag natin ay ang mga bagay pong ito. At yun ang gawa ng mga false teachers. Kasi yung Christian mind is created to think highly of God. And at the same time, sa loob ng church. Para po sa mga false teachers, hindi sapat na manampalataya sa ebanghelyo, may kulang pa. Kaya tinuturo po nila yung mga bagay pong ito. Kaya sabi ni Pablo, rather than the stewardship from God that is by faith. Ito yung dapat nilang ginagawa. Kasi yun ang pinagkatiwala sa kanila ng Diyos, yung flock, yung bayan ng Diyos. Pero sa halip, ginugulo nila ang kanyang iglesia. Now, gusto sabihin ni Pablo kay Timothy, stop the false teachers. Ibig sabihin, hindi na sila dapat magturo. In some sense, they need to be excommunicated. Now, kung sabihin, teka, dumaan po ba yan sa proseso ng church discipline? I believe so. Hindi ito yung unang pagkakataon na sumulat si Pablo to prevent the false teachers. Dumaan ito sa proseso. And now, gusto nang i-call out and stop at paalisin sila sa loob
ng church. Mga kapatid, malaki po ang tungkulin ng inyong pastor at ng mga leaders ng church pong ito to guard the truth of the gospel. Ito po ang isa sa aking mga tungkulin. As I preach and teach God's word, the biblical gospel, and the whole counsel of God, kailangan ko din pong to guard the flock from legalism. No? Or following traditions na nakasanayan na gawin sa loob ng church pero wala pong biblical basis. We need to confront that. Yung sinasabi mong Christian ka pero meron kang kaligtasan dahil ang parents mo ay Christian o may ministry ka sa church. We need to confront that. At mga kapatid, none of those things saves you. Only Christ. So meron pong tungkulin ng inyong pastor, meron pong tungkulin ang mga leaders ng church. At bilang po mga covenanted members, kailangan din nating i-guard ang bawat isa to stay on the line of God's Word. This means, dapat tayo din po ay grounded and growing in our knowledge of the gospel. Meron po tayong gospel depth. Meron tayong biblical discernment and conviction. Ganitong sabi ni Pablo sa Colossians 2:8, see to it that no one takes you captive by philosophy and empty deceit. Usong-uso ito sa panahon ng Roman Empire. No? According to what? Human tradition. According to the elemental spirits of the world and not according to Christ. Yun ang sabi ni Apostle Pablo sa church in Colossae. So we need godly leaders, we need also godly members ng church. Therefore, we need to encourage one another. We need to rebuke kung kinakailangan. Kung meron tayong mga pinopost sa Facebook, yung mga reels na hindi po okay, hindi sound, wag po kayong magagalit. I will message you privately. I will call you out. We need to reprove one another. We need to guard one another from any false doctrine na maaari pong makapasok o ma-introduce sa loob ng ating church. Kaya po mahalaga din na ang bawat covenanted members, alam po yung ating statement of faith sa Baptist Faith and Message 2000. Dapat alam din po natin yung ating 5 solas that we believe into. We also need to understand the doctrines of grace. Unti-untiin po natin yan. Which tells me, ang bawat Christian po, pakinggan niyo po ako, ang bawat Christian is a theologian. Everyone is a theologian. Sabi ni R.C. Sproul sa kanyang libro, no Christian can avoid theology. Every Christian is a theologian. Perhaps not a theologian in the technical or professional sense, but a theologian nevertheless. The issue for Christians is not whether we are going to be theologians, but whether we are going to be good or bad ones. So, hindi lang po pastor at leaders. Every member in the local church, mapakabataan man yan hanggang senior, you are a theologian. As long as you open God's words, read and study it, you are a theologian. You study about God. So we need to equip one another. We need to know the fundamentals po ng ating pananampalataya. Kasi kailangan po yan. Bakit? The church must guard the truth of the gospel at all cost. We must guard the truth of the gospel at all costs. And look at verses 5 to 7. Here's the purpose. Verse 5. The aim of our charge is love that issues from a pure heart. Then he adds more, sabi ni Apostol Pablo, and a good conscience and a sincere
faith. Now, gustong ipakita ni Apostol Pablo sa atin kung ano po yung heart and yung purpose ng sound doctrine, ng biblical pong pagtuturo sa loob ng church. Which later on, papakita ni Pablo, contrasts sa ginagawa ng mga false teachers. Look at verse 5. The aim of our charge is love that issues from a pure heart. Ano po ang goal ng Christian instruction? Bakit po meron tayong Bible studies? Bakit po merong preaching on Sundays? Bakit po merong devotion on Wednesdays? Bakit po merong word in every fellowship that we do? It is out of love that issues from a pure heart. Which means it involves self-denial. It involves self-sacrifice to benefit others. Ito mismo po yung heart ni Apostol Pablo nang siya po yung nagstay sa Acts, in Ephesus in Acts 20. Sabi ni Pablo in verse 18, "You yourselves know how I lived among you the whole time from the first day I set foot in Asia, serving the Lord with all humility and with tears and with trials that happened to me through the plots of the Jews. How I did not shrink," hindi siya umatras, "from declaring to you anything that was profitable and teaching you in public and from house to house visitations." Hindi lamang po yung aim ng charge is love that issues from a pure heart. It is also from a good conscience. Ibig sabihin ng word na good, it's perfect, producing pleasure, satisfaction, and the sense of well-being. Ibig sabihin, malinis po ang hangarin ni Apostol Pablo. It's not to gain for himself. Ang welfare na gusto niyang mag-flourish ay yung welfare ng kanyang flock. Kaya ang sabi ni Apostol Pablo din sa Acts 20, verse 26, "Therefore, I testify to you this day that I am innocent of the blood of all, for I did not shrink from declaring to you the whole counsel of God." The aim of our charge is from a sincere faith. Ipinakita po ni Pablo yung kanyang pagtuturo ay wala pong halong selfish interest. Walang vainglory. Ang nais niya ay makilala po ng bawat believer ang beauty, glory ng Panginoong Yesus that is shown in the power of the gospel. The aim of the charge is love that issues from a pure heart, from a good conscience, from a sincere faith. Now, verses 6 to 7, kabaliktaran ng lahat ng sinabi ni Pablo sa verse 5. "Certain persons, by swerving from these, have wandered away into vain discussion, desiring to be teachers of the law without understanding either what they are saying or the things about which they make confident assertions." Tatlong bagay. The false teachers have impure hearts. They have condemning conscience. Ibig sabihin, kapag di ka sumunod sa kanilang sinasabi, you're condemned. Legalism. They have hypocritical, false faith. Yung sinasabi nilang they have wandered away into vain discussions. Ibig sabihin, hindi na talaga sila nagtuturo ng the whole counsel of God or the pure gospel of the Word of God. Ang gusto nila, puro debate. Yung mga non-essentials, ginagawa nilang major doctrine sa loob ng iglesia. At kapag hindi ka sumang-ayon doon, then ang pagtingin mo sa ibang Kristiyano, they're lower Christians. Mga kapatid, this is a reminder para sa ating pong lahat. And I think especially para sa mga nabibigyan ng pagkakataon to preach and teach God's Word in our church. What is our purpose po in preaching and teaching God's Word? Kung ito po'y out of selfish gain, we are not contributing to the edification ng ating pong church. We might be causing damage, impurity, and perhaps destruction. At all costs, we need to guard the church from false doctrine or teaching
because the church is God's property. It's not ours. We have been bought with a price. We are being sanctified. We are being purified by the washing of God's Word. Therefore, ang kailangan po ng Iglesia ng Diyos, what the Church of the Living God needs is the true preaching and teaching of God's Word. Our goal is to proclaim only Jesus, risen from the dead, the offspring of David. The goal po is not to be famous or to be popular. Mga kapatid, that's not my goal in coming to Kalulot Baptist Church. And to those who are given an opportunity to teach and preach, let this also be not our goal. The goal is to boast and exalt the greatness and the glory ng ating Panginoong Jesus. And we do this together by building a healthy and biblical local church. Kaya naman po, if I'm gonna be personal with you, I take seriously the study of God's Word. I take seriously the preaching and teaching of God's Word. Each week, I desire by God's grace to be a faithful servant of God's Word. That's why pray for me. Alam po ni Pao yun. Pag ako'y nakaupo na dun sa, kung ako'y sa bahay nag-work or dito sa church, alam niya yon, hindi ako pwedeng gambalain. Actually, napudpud na yung foam ng inuupuan ko. At nilagyan niya ako ng isang, ano tawag doon? Pillow. Kasi she knows how long I stay in that. Each week po, I desire by God's grace to be a faithful servant of the Word. Pray na I need first to see God's Word and experience Christ before I can give it to you. And gusto din pong sabihin ni Paul na malaki po yung connection of what we teach and how we live. So hindi lamang po ito basta you have the gift of teaching, but your life must also be connected from what you teach. Kasi po, if our preaching and teaching is grounded in the pure and biblical gospel, it will surely transform you. It will surely make us humble. It will surely lead us to holiness and godliness. It will lead us in delighting God. It will lead us in loving the flock. It will lead us in encouraging the flock to grow in the truth. It will lead us in guarding the flock. So pray for me as I preach and teach each week. Pray for those men that the Lord has also entrusted, binigyan ng pagkakataon to teach, that they will take their jobs seriously. That's why I'm excited. I just launched yung Wednesday devotion hanggang kailan ba yun? November ba? September. Para matapos yung 2 Timothy. Some men are scheduled. Don't take it lightly. Don't take it lightly. That's why I'm encouraging you po, study. Meditate on it. Pray na yung makakarinig when we deliver God's Word will be edified. Hindi lang masabihan tayo, uy, ang galing mo, Brad. Hindi lang yun ang habol natin. Of course, we could rejoice in compliments, but let's pray na makakatulong yung ating gagawing pagtuturo to encourage more believers to love God. Kaya rin po mahalaga na to everyone who teach, they would meet with me. I would ask them to meet with me, and from there, we will walk through the text. So pray for me, pray for the men na ginagamit ng Diyos to stand in the pulpit, to preach and teach God's Word. Now, may reason din po bakit lahat ng CBC members ay kailangan pong dumaan ng membership interviews. There is a reason. Because, pakinggan po ninyo ako, because we care for your souls. We love you po so much that gusto namin kayong encourage to walk and persevere in your faith. We love you so much na we can be honest and rebuke you na you need to wake up mula po sa pagkakatulog sa inyong Christian life and you need to grow with the church.
May reason po why we are encouraging every covenanted member ng church na maging part ng isang growth group. So you can be shaped and be grounded by God's unfailing and powerful truth in the context of what? Believers. Just imagine this, kung kayo po ay, hindi naman tayo everyday na nasa church. Some of us are, pero hindi naman po tayo lahat. Imagine ang mga kasinungalingang naririnig ninyo sa Facebook, sa Reels, sa YouTube, and with other people. Tapos wala pa kayong desire mag-grow in God's Word. Just imagine how easy kayo pong mapuputakte ng kaaway sa kasinungalingan. Si Jesus nga po prayed in John 17, pakabanalin mo sila sa pamamagitan ng inyong katotohanan, ang iyong salita ay katotohanan. Kung yan ang panalangin ng ating Panginoong Yesus, then we need to take this seriously. Mga kapatid, do you love God's truth? If yes, then you will take the church seriously. Mga kapatid, guarding the truth is the work of the whole church. Hindi lamang po ang inyong pastor. Hindi lamang po inyong leaders. All of us. Kalulot Baptist Church. Ganito ang sabi ni Jonathan Leeman ng 9 Marks. Jesus has entrusted the entire congregation, not just certain leaders, with the responsibility of protecting, propagating, and preserving the gospel. So pakisabi po sa inyong katabi, meron kang trabaho sa church. Ang hina naman, pagchismisan, ang lakas-lakas ng boses. Laksan nyo. Ulit, pakisabi sa katabi, may trabaho ka sa church. At kung member ka ng iglesyang ito, we will enforce it. Okay? And that's one of the ways we can guard the truth of the gospel sa ating church. So, let me give you practical steps on how we're going to protect, propagate, preserve, and guard the gospel sa CBC. 6 practical ways. And still, I'm borrowing from Jonathan Leeman. Sabi niya, first, take your walk with God biblically and seriously. Take your walk with God biblically and seriously. Ibig din sabihin nito, you take your church membership seriously. I think ilang beses ko na sinasabi ito. Do not say that you are a member of the Kalulot Baptist Church kung wala po kayong desire to grow with us. And I'm going to challenge all of us to do this. Marami pa kaming dina-interview. Pero once we interview you, you will be challenged. And we pray that the God who saved us will give us the Spirit to take our walk seriously. Second, regularly participate in weekly worship gatherings to learn and rehearse the gospel. Kaya mahalaga yung gatherings natin. Don't take it lightly. Mahalaga that we meet regularly. Hebrews chapter 10. It is actually a sin if you do not meet with the church regularly. Kasi tingnan nyo, pag hindi kayo nag-attend ng isang beses at nakasanayan nyo yan, just imagine how your Christian life would be. So regularly participate. Yung mga pagkakataon parang ayaw mo mag-church, ask God to give you strength. Ask God to give you, what? The Spirit to know Him more. Third, invest in and grow in
discipling relationships po sa ating church. Sa pamagitan ng growth groups, one-on-one discipleship, and even biblical counseling. Pray. If you're a member po ng ating church, invest, grow in discipling relationships. Kung yung mga extracurricular activities nga na ipa-plot ninyo sa calendar ninyo, ba't yung growth groups hindi? Bakit mabilis i-plot ang mga swimming? Yung mga paglalaro ng badminton, ng pickleball. Pero bakit ang growth groups hindi ma-plot? Bakit madaling mag-plot sa calendar pag nagkayayaan, it's just easy to come. Di ba? Ride tayo somewhere. Pero pagdating ng growth groups, absent. Invest. Sabi mo sa katabi mo, invest. Hindi mo panginayangan yan, kapatid. Di ba? Hindi panginayangan yan. And with the help of the Holy Spirit, trust and follow the leaders that the congregation affirms. Trust and follow the leaders that the congregation affirms. When we say trust and follow, ibig sabihin, dumaan sila sa proseso, and now the congregation affirms by God's grace, then we will follow together. Fifth, confront leaders who teach or act contrary to the gospel. Hindi po pwedeng may palakasan sa church. Hindi po pwedeng dahil ikaw yung ganito o yung ganyan. No, if you're teaching something that is not biblical, then we need to guard the truth of the gospel at all costs. And lastly, we call out members who advocate a false gospel or give a false gospel profession. Yung sinasabi mong Christian ka pero ayaw mong mag-grow sa church. Yung sinasabi mong tinanggap mo si Kristo nung ikay elementary o high school, pero ayaw mong mag-church. Yung tinanggap mo si Kristo nung bata ka, tapos ayaw mong mamuhay ng godly. We will call you out. And hear me on this. The most loving thing na pwedeng gawin po ng church is to call you out when you sin. The most loving way that your pastor can do is to call you out when you believe a false gospel profession. We do not love you kung hinahayaan namin kayong ganun. Hindi namin kayo mahal. Ibig sabihin, hinahayaan namin ang kaaway na i-play ang inyong mga emotions, to believe that you are saved but you're not. So we're going to call out graciously, truthfully, but we're going to do this because the church must guard the truth of the gospel at all costs. At all costs. So, pakisabi ulit sa iyong katabi, lalo na kung member yan. Sabihin mo sa kanya, may trabaho ka pala. May trabaho tayo bilang isang iglesia. We need to guard the gospel at all costs. Why? Because Kalulut Baptist Church is the church of the living God. Now, if you're here today and you're not yet a believer, you're not part of the church. If you're here today at wala ka pang Kristo sa iyong puso, you're not part of the church. The only way for you to be part of a church ay kapag na-reconcile ang iyong puso kay Kristo. And the only way para ma-reconcile ang iyong puso kay Kristo is by means of trusting the finished work of Christ. Ang kanyang krus, kung saan ibinigay niya ang kanyang buhay para sa atin, at ang kanyang muling pagkabuhay, at ang kanyang paghahari sa araw pong ito, at forever. Trusting in that can only save you. Once you're reconciled with God, then ikaw din ay mare-reconcile with the church. That's the only time you can call yourself a church or going to be part of a church. So ang panalangin ko po,
Kung meron man sa atin ngayon na hindi pa nananampalataya kay Kristo, I pray that you will come to Christ. Now, being part of a church does not save you, but coming to church can open your eyes to see the beauty of the gospel. Love the truth of God. Iwan yung mga kasinungalingan na ikaw ay makapagligtas sa iyong sarili. Iwan ang anumang kasinungalingan na maaari mong tanggapin at tanggapin ang binibigay ng Panginoong Jesus sa atin. And if you are a believer, and I pray that you are part of our church, I pray that you will guard the truth of the gospel at all costs. Let's pray. Panginoon, marami pong salamat sa iyo sa umagang ito. Salamat because we have only one gospel. And this gospel saves and is saving us today and will save us in the future. So, tulungan mo kami bilang Kalulot Baptist Church to guard the good deposit of the gospel until you come. Teach us, Lord, that as we guard it, we also entrust it to the next generation. Salamat po. Tulungan mo kami na gampanan ang aming mga trabaho bilang mga mananampalataya na iyong tinawag sa church pong ito. Sa pangalan ni Jesus, Amen.